Maglilimang buwan na ang nakalilipas mula ng buuin ng gobyerno ang Independent Commission for Infrastructure na itinalaga para imbestigahan ang mga anomalya sa flood control at iba pang infrastructure projects sa bansa. Ito ay parte ng ikinasang kampanya kontra katiwalian ng Administrasyong Marcos sa gitna ng naungkat na talamak at garapal na korupsyon sa gobyerno. Ngunit ngayon, hindi maiwasan ng publiko na usisain ang mga magiging sunod na hakbang at aktibidad ng ICI, lalo pat hindi pa nasusundan ang pinakahuli nitong 2025 hearing noong December 15. Bukod pa sa iisa na lamang ang natitirang miyembro ng ICI na si Justice Andres Reyes Jr. makaraang magbitiw sa pwesto ni na Commissioners Rogelio Singson at Rosana Fajardo noong Nobyembre at noong Disyembre. Mas umingay pa ang mga katanungan kung magpapatuloy pa ba ang ICI matapos nang naging pahayag ni Senadora Amy Marcos na bubuwagin na ang komisyon sa February 1. Hindi man direktang kinumpirma ang posible o napapabalitang pagbuwag sa ICI, sabi lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay nito, malapit nang matapos ang trabaho ng komisyon. Ayon kay Marcos, nakadepende kung magpapatuloy ang operasyon ng ICI sa kung ano pa mga kailangan nitong gawin at kung may mga trabaho pang kailangan tapusin. Sa ngayon, hindi pa rin aniya ganap na napagdedesisyonan kung magtatalaga pa ng mga bagong commissioners at nakadepende rin ito kung kakailanganin pa. Sakali aniyang tapos na ang trabaho at naisumite na lahat ng rekomendasyon ng ICI, nasa Department of Justice at Ombudsman na aniya ang responsibilidad kaugnay ng mga investigasyon. Sa panig naman ng ICI, inamin ng komisyon na dahil sa pagbibitiw ng dalawang commissioners, hindi pa ito makababalik sa mga opisyal nitong operasyon. Sa kabila nito, patuloy pa rin anila ang pagpaproseso, pag-aayos at pag-iingat ng ICI sa lahat ng impormasyon, records at ebidensya na kanilang nakalap mula sa mga naging investigasyon. Sa kabuuan, mayroon ng 8 referrals na naisumite ang ICI sa Office of the Ombudsman na nagresulta sa 3 kaso na naisampa at pagkakaaresto sa 16 na individual. Sa ngayon, nakatuon daw ang ICI sa pag-consolidate ng isang report na naglalaman ng lahat ng kanilang naging trabaho at aksyon mula nang maitatag noong Setyembre. Ang report na ito ipapasa nila sa opisina ng Pangulo para sa konsiderasyon sa pagtukoy sa kung ano na ang susunod sa ICI. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.